Okay, so magandang araw mga ka-tiits, So welcome dito sa ating channel mga ka-tiits. Ngayon mga ka-tiits ay meron tayong panibagong sign na ibabahagi sa inyo. So basically, yung sign dito ay binalik-balikan namin mga ka-tiits kasi marami kaming tiningnan na anggulo based doon sa mga nakalagay sa bato. So ito mga ka-tiits, part ito doon sa sign na may loong malaking X. Alright? Yung may malaking X mga ka-tiits na ipakita na natin yun doon sa ating previous vlog. Pwede nyo rin bisitahin doon sa previous video natin. So ito part ito doon mga ka-tiits. So ang nagkakamangha dito mga ka-tiits, pagbalik namin dito is yung bato na mayroong sign na nakalagay sa ibabaw, yung maliit na X mga ka-tiits ha. Ito mga ka-tiits yung maliit na X, hindi yung malaki. Ang ibig sabihin nito mga ka-tiits, itong maliit na X, yung paralang line, iba. Ang ibig sabihin nito mga ka-tiits is iba doon sa X na malaki yung kanal. Alright? So malaki yung kanal, iba yung ibig sabihin na to. Ito, ang ibig sabihin nito is treasure in water mga ka-tiits. So ano bang ibig sabihin ng treasure in water? Ang ibig sabihin niyan mga ka-tiits, doon natin makikita ang treasure na kung saan mayroong tubig. Halimbawa, isang area, binutasan nila, kapag babaha, malalagyan ng tubig. Okay? So yun yung ibig sabihin niyan mga ka-tiits. Ito rin, itong nasa ibabaw, pansin niyan mga ka-tiits, maraming butas-butas. Alright, so maraming butas-butas yan Ang ibig sabihin ng mga tiits, yung mga bato na yan ay on the spring treasure. On the spring. Ano bang ibig sabihin yan mga tiits? Nandoon pa rin sa may tubig. So yung tubig na, yung area na kahit kahit uminit o umulan, mayroon pa rin itong tubig kasi mayroong spring. So dito mga ka-tiits, yung area dito ay hindi yan nawawala ng tubig. Parati yang may tubig. So dito mga ka-tiits, pagbalik namin dito ay na-dislocate itong sign na nakalagay sa bato. Itong malaking bato, yung positioning niya ay nandito ito sa may unahan. Tapos pagbalik namin dito ay nandoon na sa may 5 meters yung distansya, yung kanyang inanod. So naanod siya sa tubig. So ngayon, pagtingin namin dito ay nagulat kami kasi mayroon ditong butas sa ilalim doon sa bato na may nakalagay na sign na X na ang ibig sabihin treasure in water. Okay? So makikita natin yan maya mga ka-tiits kung ano bang porma doon sa ilalim ng bato pagkatapos maanod. So dito ay tiningnan muna natin itong ibabaw. Kasi itong ibabaw mga ka-tiits, yung kanyang positioning, yung kanyang mga porma at hugis ay kakaiba. Hindi siya mga normal mga ka-tiits Yan parang yung naka-flooring sa may ibaba. So yung batong yan mga ka-tiits, yan yung na-dislocate doon sa kanyang position. So basically, nandyan ito, dyan sa part na yan. Tapos naanod siya patungo doon sa may ibaba. So natabunan niya yung malaking X. So napakalakas ng baha yun mga ka-tiits. So mapapansin natin yung mga bato dito kahit sobrang laki ay naanod pa rin. So nakita na yung ilalim mga ka-tiits kasi yung batong iyon napakalaki. So pagtingin namin dito ay mayroon pala siyang kakaibang hugis sa ilalim. So para siyang binutasan mga ka-tiits So ang kanyang porma ay heart. Tapos may dot sa left side. Okay? Yan may dot. Porma siyang heart mga ka-tiits.
hindi ito gawa ng baha mga katiits. Magpurmang ganito pagkatapos bumaha. So imagine mo katiits nandito ito sa ilalim ng bato. Tapos mayroon na siyang hugis na heart. So mayroon na siyang nakalagay na heart mga katiits So ang ibig sabihin ng mga heart is treasure. Okay, so treasure. Ibig sabihin nandito na sa areang ito yung treasure. So yun yung mga basic na ibig sabihin yan mga katiits. So dito ay mayroon din dalawa mga katiits. So napakaganda nito kasi yung kanyang ground ay hindi mga normal. Para siyang mga masa na semento. So pwede itong butasan para lagyan ng mga sign. So napakaganda. So dito sa may gilid meron siyang turtle. Parang siyang merong hugis na turtle mga katiits. Parang siyang hugis ng hayop dito sa may gilid na ang nakaharap dito sa unahan, doon sa may heart na sign, doon siya nakatutok. Okay, so yun yung maganda dito mga katiits. Marami siyang sign. So hindi to mga normal. So nakadesinyo to mga katiits para magsisilbing palatandaan kung saang area nakabaon yung treasure. Okay, short distance. Mayroon siyang short distance. May dot. Short distance yan mga katiits. Ibig sabihin dito sa unahan yung treasure sa harapan ng batong ito. Diyan siya nakatingin parang may ulo. So yun yung mga basic na ibig sabihin nito mga katiits. So may heart yung sa ilalim nahukay na nakita na pag-aanod sa bato. Basically natabunan yan noon. Tapos dito sa right side mayroon siyang isang turtle, hugis ng isang hayop na nakaharap doon sa mayroong heart na sign. Ibig sabihin pointing to the object yung batong iyon. So may treasure at positibo na nandoon sa may tubig yung treasure mga katiits. Halimbawa niyan mga katiits, kapag mag-mix tayo ng mga simento tapos sinaluan ng mga putik, lupa, yung magiging resulta niyan ay hindi solido yung pagkagawa. So parang ganun ito mga katiits parang may halong lupa. Kaya ang kanyang forma ay hindi solido. So ito yun mga katiits, X, diba? Yung maliit lang, mayroon siyang line. So treasure in water, nandito sa may tubig, doon sa ilalim. So maganda talaga na alam natin yung original na positioning. So dito nakita na namin yung original na positioning. So nakita na yung ilalim, yung forma ng ilalim. So napakalaki nito, hindi to kaya ng tao na itulak para makita yung ilalim. So tubig yung may gawa at nakita na yung forma sa ilalim. So yung guhit niya sa ilalim ay napakaganda. So isang heart positibo na mayroong treasure na nakabaon dito mga katiits, dito sa areang ito. So napakaganda. So nakadesinyo talaga itong mga katiits para pagbaunan ng malaking treasure. So basically kahit uminit pa ng napakainit na panahon, yung inilagay nila sa ilalim ay hindi pa rin iyon halimbawa madamage or matutunaw kasi mayroon ditong tubig. So mayroong palaging tubig. Doon talaga sila nagbabaon sa mga area sa may creek na mayroong malakas na spring na kahit uminit pa ng malakas ay hindi ito mauubusan ng tubig mga katiits. Yan ito yung mga disenyo ng isang treasure mark na bato o palatandaan na sa areang ito ay mayroon tayong makikita na mga sign
ng isang treasure at mayroong nakabaon. Okay? So yun yung mga ibig sabihin yan mga tiits. So kahit saang area ka pupunta, hindi ka makakita ng ganyang disenyo. Bihira ka lang mga tiits, piling-pili lang doon lang sa mga area na may maraming history ng gera at ginawang kampo. So itong area ito, isa ito sa mga magandang halimbawa. Okay? So yun mga tiits, at maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe mga tiits para ma-update kayo sa ating panibagong videos. So yun lang at maraming salamat. And see you to our next vlog mga tiits.